Okay, tayo nga tumader kapsa, tayo rugin, ti serbisyo tayo, tatang bigat. Nga ka sa panagkantay, ti as we gather kapsat. As we gather, let's sing. As we gather, may your cheer dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Past love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Okay, tayo dumog, tayo kararag. O Diyos nga managayat, kung managparabor unay, Apo Diyos, agiyaman kami manin, Apo Diyos, ti dito nga bigat, ti nabara, Apo Diyos, nga claim, Apo Diyos, agiyaman kami na, Apo Diyos, ti parabor mo, agiyaman kami manin, Apo Diyos, ti kinaimbag mo. Stamotin, Apo Diyos, ti dito nga service, dawatin mi, Apo Diyos, ti pananggabay mo kada kami, ngumampay, awan ti pastor mi, ang iso, Apo Diyos, nagtrabaho di sa baling nga lugar, sika, Apo Diyos, ti mangipayi kanya na ti wisdom, nalis instruction, Apo Diyos. Tamotin, Apo Diyos, ti ingkang panagpatuloy tata, Apo Diyos, ti dito nga simbahan, sapay, Apo Diyos, ta sikati manggabay kada giti tumakder, Apo Diyos, sapay, Apo Diyos, ta ikam ti wisdom, knowledge, and understanding, tapno mawatan mi, Apo Diyos, ti mensahe nga magagan mi, Apo Diyos. Pakawanin na kami, Apo Diyos, maiten, kada giti iso aming nagkurangan, kaya nagbasol mi, Lord. Kaya dayaw, king glory, Apo Diyos, ti may subliking ka, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating congregational singing, sabihin mo sa inyong katabi, magandang umaga. Amen. Magandang umaga. Dapat magandang ating umaga dahil tayo ay magsaserve sa Panginoon this morning. Amen. Let's sing our first song this morning, Honey in the Rock. Amen. On the first stanza now, ready, sing. Oh, my brother, do you know the Savior, who is wondrous, kind, and true? He's the rock of your salvation. There's honey in the rock for you soon. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Amen. Second verse, lahat ng mga ladies, sing. Amen, ladies, sing.
Amen. Sing, ladies. All together, chorus. Oh, there's sun in the rock, my brother. There's sun in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's sun in the rock for you. Third verse, lahat ng mga men ready, sing. Do you pray unto God the Father? What will thou have me to Amen. never fear, He will surely answer. There's sun in the rock for you. Chorus. Oh, there's sun in the rock, my brother. There's sun in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's sun in the rock for you. Amen. Let's sing another song. Let's sing new song. Let's sing, My Faith Has Found a Resting Place. Amen. Tayo po ay kakanta at praktisin po natin ito. Ulitin po natin mamaya ang first stanza. Amen. On the first stanza now, ready? Sing. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Amen. Nasurutan nyo matlang kakabsat si Amen. Ulitan tayo di first stanza. Okay, ulitin tayo. First stanza, ready, sing. My faith has found a resting place, not in device nor creed. So I trust the ever-living one, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Second verse. Enough for me that Jesus saves. This sends my fear and doubt. A sinful fool, I come to Him. He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Third verse. My heart is leaning on the Word, the written Word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. Amen, sing. That Jesus died. And that He died for me. Last stanza. My great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed, for me this life He gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Amen. Good singing. Remain standing. Kunin po natin ang ating mga Bible and may I ask this your reading to Naimbaga bigat tayo aming kapsat. Luktan tayo iti Biblia tayo iti libro ni Ruth, chapter 1. 1 to 11.
libro ni Ruth. Nakita yun kakabsat? Nakita yawan iti Bible na pakishiran talagang kakabsat. Say amen no nakita yung nga talagaan kakabsat. Amen. Or gante korte iti agibasan. Kuna na dito yung verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Verse 2. Verse 3. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And Malon and Chilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. And the Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. Verse 11 namin tayo. And Naomi said, turn again, my daughters, why will we go? That they may be your husbands. Bata man ako
Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning, dagiti naka-live, kabsat. Good morning po. Dagiti pakadanunan iti live screen tayo. Dagiti taga Canada, kada kwa, di abroad. Good morning po. No naka-like kay man. Good morning po. As usual, kabsat, tayo mga i-welcome dagiti bisita tayo. Ay, may sama ti bisita, kabsat. Uno, third time, di nakasurat dito eh. Nakita mo, kadumuti ko, nagkita bisita nga, all the time nga bisita tayo. No, mawagan ko ma dyan, aga nakapsat, tumader ko ma, ni Neil Sanderlianes, di third time kapsat. Okay. Welcome na kong, stamo dagi taga Santa Marian. Kini nagan mo tatay na kong. O mo tinakaisura kami to, nalipatan na kami ni ko. All the time visitors tayo. Stamoten awan. Okay, awan ti ka bisita tayo kan. No wani kapsat intay man ngar di kita na kita birthday celebrant ngaro den. Iti May kapsat. Ni brother Nicole May 1 kapsat. Sis Yolanda, May 3. Sis Melly, May 4. Sis Lina, May 5. Ni Brother Dinmar, May 8. Kanota, nalpasin. May 10, Sis Fatima, Tata. Happy birthday, ma'am. Ni Brother John Del, May 13. Kano no May 13? Yes, happy birthday na kong advance. Sis Janela, May 19. Ngamin nababasiti si Michael Ella Joyce ni anak ni Ma'am Fat dito, uno ni Pastor Michael. Brother Bernardino, May 24. Sigurado atan. Pastor Michael, so ni Pastor Michael jay nagbukal no mapang kayo maki-birthday jay nagbukal kapsat. Di venue na. Awanan, yung birthday yan. Brother RJ, May 28. May 28, kapsat. Si Rochelle, May 29. Doon tagba-birthday. Si Marlene, May 30. May sabay jay kwa. Wedding. Anniversary. May 7 ni Sir Sidney kani Ma'am Sheila. Pastor Michael kani Ma'am Pat anniversary May 29 mo. Awanen kapsat. Kaya dagiti bisita tayo no, dagiti anniversary kayo. Celebrar nyo. Open dito yung may announce kapsat. No awanen kapsat tengar da tumaderin tayo kantan kapsat. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magkamayan this morning. Kamayan po natin ng bawat isa, yung mga nandyan sa labas. Pwede po tayong kamayan nung nandun. Amen. Let's sing our welcome song. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Tagalog! Kaming lahat
ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang araw na ito, ang Diyos ang malikha upang makasama ka at nang makapiling ka. I am blessed to see you here. Let me shake your hands with cheer. May I greet you with a smile and sing, hello, I'm glad you're here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here. Amen, kamayan po ang bawat isa. Christian welcome here. Ligaya, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to sing all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Let's sing one more song before the choir. Let's sing In the Service of the King. So, today, we serve God. So, nga dapat kakabsakit, itadte amin iti best tayo. Ngagserbigan niya po. Amen. On the first stanza, ready, sing. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Amen. Sing. I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Second verse. I am happy in the service of the King. Amen. Sing. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Third verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. In the sunshine and the river I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. You may not take your seat.
Lord. Amen. Thank you, choir, for that wonderful presentation, wonderful singing. Ako ay aawit pa rin. So, tumayo po tayong lahat and let's sing our operatory song. Let's sing Give It Right this time. Amen. Tayo po ay magsasauli na naman sa umagang ito. Let's sing first stanza. Sing. Give all your best, God is expecting. Don't waste your chance to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture our wasted years. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. His given is all, what then have we given? It's not time to waver, no time for delay. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. So give it right this time, this time. So may I ask Sir Sidney? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga bisita po namin, hindi po kayo required na magbigay, pero kung alam nyo po na pag nagbigay kayo, pagpapalain kayo ng Diyos, okay lang naman po yun, mga kapatid. At sa mga members naman, dala-dala ba natin yung mga offering natin, mga kapatid? Mga tithes and offering. Dahil sabi sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, nandiyan na po mga kapatid yung blessings of plenty. Kaya wag po kayong matakot na magbigay, mga kapatid. Hindi po kayo mawawalan. Bagkus mas marami pa ang babalik sa inyo, mga kapatid. At sunod doon sa blessings of protection, mga kapatid. And I will rebuke the devourer. Ang Diyos ang bahala, mga kapatid, pag nagbigay tayo sa Panginoon ng tithes and offering, hindi lang tayo babalik ng mas marami, blessings of plenty. Siya din ang magpro-protect kung ano mga kabuhayan natin meron tayo. Ang Panginoon din ang siyang tawag dito, mag-guide sa atin, mga kapatid. And then yung last, blessings of praise. Hindi lang sa blessings of protection, blessings of plenty, kundi blessings of praise. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ina-advise po tayo na wag po tayong matakot magbigay. Kasi ang Panginoon, hindi siya talaga, tawag dito, hindi siya yung Panginoon na nakakalimot, mga kapatid. Yung binibigay natin sa Kanya ay nagagamit din dito sa ikalalago ng Kanyang gawain. Kaya sa lahat po namang bibigay, God bless you, mga kapatid. At si Brother Gary na po yung mag-prepare para sa offering natin ngayong umaga. Bow our head, mga kapatid. Dumugting harot ako mararag tayo. O Diyos Ama, nga man nakabali na amin, idaydayaw da ka, itantanok da ka, Apo, iti daytoy nga aldaw. Kung daytoy nga aldaw, Apo, pagyamanan da ka, tanadanon mo na, Apo Diyos, iti aldaw nga panagdaydayaw miken ka, Apo. Nunyaman, Apo, iti makitam, iti puso kun iti panunot mi, kinarugit man, Apo, pakawalan na kami. Kastamat, Apo, iti daytoy nga idaton mi, bendisyonan niyo, Apo Diyos, ang mausar manen iti daytoy nga lugar. Pakipaayan, Apo Diyos, tagti trabaho yo, Apo. Agyaman kami, iti anos, kan paraboryo iti panabiyag mi, Apo. Agyaman kami unay, amin na gito'y, idawat ko tinagan na po mga Jesus. Amen.
When I think of where you found me, when I think of what I am, my vanity and pride begin to crumble once again. When I dare recall the depths of sin, you show me deeper grace. My fellow voice cries out to you and joins your ceaseless praise. Overwhelmed by floods of mercy, cascading from above, overshadowed by a Father's gaze, preserving His beloved, overcome by matchless, infinite, and death-destroying love. My life is overflowing with your praise. When your glory swells before me, when you still forgive my sin, when you steep my heart with springs of life, my tongue is stopped again. When I glimpse your hand upon my life, how you ordered all my days. Do every word and thought may fail, my heart cries out your praise. Overwhelmed by floods of mercy, cascading from above, overshadowed by a Father's gaze, preserving His beloved, overcome by matchless, infinite, and death-destroying love. My life is overflowing with your praise. My mouth is overflowing with your praise. My life is overflowing with your praise. Overflowing with your praise. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sayo ba kayo? Amen. Dapat pag nandito tayo sa bahay-sambahan, dapat maging masaya tayo mga kapatid. Amen. Kung mapapansin niyo po, wala po ang ating pastor kasi siya po yung speaker ngayon sa Kawayan sa Living Rock Bible Baptist Church. Kaya ang service lang po natin ngayon is ngayong umaga lang po. Dahil mamayang hapon, lahat po tayo ay pupunta doon sa Living Rock. At some announcement lang po, malapit na po yung Mother's Day celebration natin. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Amen. Binati nyo na ba yung mga nanay nyo ng Happy Mother's Day? Ano? So, say it with a gift. Ika nga. Oo. Pag nag-Happy Mother's Day kayo, pasipitan nyo ng konting barya, kahit ano, kung ano na, yung nasa puso nyo. So, lahat po, Happy Mother's Day. Sa May 24 po yun, mga kapatid. Paalala lang, commitments natin, ay unti-unti na po nating ipasok para at least ay mabili na po natin lahat yung mga dapat bilhin. Mga kapatid, no? And some other announcement din po, ay malapit na din yung kasal ng kapatid ko, si Brother RJ. Lahat po kayo ay imbitado, mga kapatid. Ako na po yung nag-i-invite sa inyo. Sa May 30 na po yun, Sabado. And sa mga may humabol po bang mga bisita, mga kapatid? Sa likod. Sure, wala. Kung wala na po, buckle your belt kasi mamaya makakarinig tayo ng mga maanghang na salita galing sa Panginoon. Sana mahamon tayo kung sino man yung gagamitin ng Panginoon mamaya. Open our hearts and mind nang sa ganun mabendisyonan tayo. Close-minded kasi kayo ay wala, hindi makaka-penetrate yung salita ng Diyos. Kaya back to back to zero tayo, mga kapatid, no? So kung ano yung mga nalalaman nyo, basta salita ng Diyos, pakinggan natin. As long as magbibigay sa atin yon ng
konting knowledge para sa ating Kristiyanong pamumuhay, mga kapatid. So, again, good morning. Pakinggan po natin yung mga instrumentalist. Please pray for our pastor. At sa barya operation, mga kapatid, magbigay din kayo kung may mga barya. Yung mga kwan natin. Sige, mga kapatid. Salamat po. Amen. Nembagman nga bigat tayo nga sapan. So excited kayo na sino ti tagapagsalita na nga bigat? Amen. Siyempre in assign ni pastor dito yung agsao. Siyempre a faithful man of God. A faithful husband of one wife. Siyempre may salamat asawa. So nakat estudyante mo lang kaabsat iti BBIP as well as he is teaching secular. May isang teacher isuna kaabsat, nagwapo mo't lang, nataraki. So namat lang kat may isang vice president iti Gideon's International. May isang grupo dito kaabsat iti Christian nga ken businessman nga iso iti agiwarwaras iti Bible sa mo Gideon's International di babasit. So nakat vice president ni Jay
ken awanti ang kubaybayagan ng kabsat ay nga rod itinataraki ken nagwapo Diyos ti medaydaya wan sa bali nga ni tader tayo kabsat ni brother nga Ronald Gambo. Kanagnagan mo lang itinaayat tayo nga pastor ka kabsat. Bless. In the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Makipagbukas po kayo sa amin, sa akin. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Sa lahat ng mga ina, mga dakilang ina, mga mukhang ina, mga magiging ina, soon to be mothers, at sa lahat ng mga nag-aalaga ng mga bata sa ating nursery. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tagalog, basahin natin. Sabay-sabay, ready, read. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ilocano. Adi tayo baybayan, dagiti panaggigimong tayo, kas iti kadawyan, dagiti dadduma, no di ket agbibinnalakad tayo, ket nang nangrona pay, gapo tamakita tayo, nga ti aldaw ket umasidegen. Remain standing kakabsat, let us pray. Na indaklan nga amami, managayat, managparabor, na inlangita. Nagyaman kami, Apo, iti nagpatpatnag nga protection mo kada kami, riniing na kami pa itatangal daw, inikkan na kami, pinabuludan na kami ti baro nga anges, baro nga kired ken pigsa, tapno ti kasta Apo ket aramaten mi dayto nga aldaw, nga mangitalokan ka, si Apo ti maidaydayaw, maitandodo dito ibiyag mi, dawaten mi Apo, iti pamakawan mo kadagiti adu, nga paglabsingan, pagkurkurangan, nga naararamidan mi, ken maararamidan mi, kararag po Apo nga si kay timang pakawan kada kami. You cleanse us, O Lord, linisin niyo po kami, upang sa ganon ay sa araw na ito, kami po ay handa na maging sisidlan po ng inyong mensahe. Itago niyo po ang mensahero sa likuran ninyo, at kayo po ang mangusap sa bawat isa, kayo po ang magligtas ng kaluluwa, gayon din po kayo po ang mag-anoint ng lips ng aming pastor na nasa LRBBC, Bingan City. Kayo po ang mangaral sa pamamagitan niya, upang sa ganun ay marami pa pong mga tao ang makarinig ng Ebanghelyo, at kayo po ang magpala sa lahat ng services namin ngayong araw. Ito lamang po ang aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Remain standing kakabsat. So bago po tayo maupo, konting katuwaan lang. Next slide po tayo. O yan, where do I belong? Anong level ka na? Kapag nabanggit ang inyong level, upo na po kayo. Ito po ay kayo mismo ang sasagot, no? So it is your prerogative, o it is upon your own judgment sa inyong sarili. Level 1, para sa mga bisita po muna ito. Ikaw ba ay nice to meet you level? Ano yung nice to meet you level? First timer? Kung first timer ka ngayon, makakaupo ka na. Wala po tayong first time. Second, nice to meet you again. Second timer. Ada ka di second timer dito kakabsat, pwede na po kayong maupo. Wala rin tayong second timer. O ikaw ba ito, level 3? Nice to meet you again and again. Ikaw ay all the time visitor. Ikaw ay nandito sometimes, minsan madalas. Makakaupo ka na. No? Ayun, may mga naupo. Susunod, visitor pa rin po ito. Ikaw ba ay adopted family?
hindi ka member ng church na ito, maaring member ka ng ibang simbahan. Subalit kapag ikaw ay nandito, dito ka sa PBBC uma-attend, so ikaw ay adopted family, makakaupo ka na. O kaya, ikaw ba ay regular visitor, baptism na lang ang kulang, pero hindi mo pa kaya, hindi ka pa makapag-commit. O kung palagay mo pamilya ka na dito pero hindi ka pa member dahil hindi ka pa baptized, makakaupo ka na. Sa mga nag-tune in sa live stream namin, ikaw ba ay regular subscriber, nag-share ka, nagko-comment ka rin ng mga pangalan ng iyong mga kamag-anak? Kung ikaw yan, upo ka na. Wala, nandun sila sa kanilang bahay. No? And then, members naman po tayo. The rest of the visitors makakaupo na. Members po tayo. Ikaw ba ay gunner? Wala ka dito ngayon? Nanonood ka lang sa live stream? Hindi ka naman ganyan dati. O kaya ikaw ba ay irregular member? Ang church mo na ay Facebook Live Bible Baptist Church, doon ka na uma-attend. Mahirap pa, hindi pa every Sunday. No. Siyempre, bukod doon yung mga nasa abroad, talagang hindi sila maka-attend dito. No. Kung ganyan ka, kapatid, umupo ka na. O, ikaw ba ay yung susunod? Sunday morning member sa ngayon. Sa ngayon, naniniwala ko magwo-work din ang Panginoon. Kung Sunday morning pa lang ang kaya mong laan sa Panginoon ngayon, makakaupo ka na, kapatid. Noong kayo tugaw, umay kayo numalam. Announcement kayong kakabsat, mapantay yung Vigan City numalam, maki-celebrate the anniversary, Living Rock Bible Baptist Church, Vigan City. We are all invited. And then, next level, members. Ikaw ba ay regular member, pero minsan uma-absent? Maaring absent ka ng Sunday afternoon o kaya Wednesday, upo ka na. Naku, nalalagas. Hindi naman yung sinadyang umabsent, ha? Nung nagsakit kayo, ta-absent kayo, understood mat dayjay. O, susunod. Ikaw ba ay regular member? Hindi naman uma-absent, kaso late? O, upo ka na. Kung ikaw yan. Oy, matirang matibay, maaga sila. At datihan ko na ikabil dita, ikaw ba ay regular member pero hindi ka naman uma-absent sa services, absent ka lang sa memory verse at testimony. Meron po ba? O regular, sa susunod po tayo. Or ikaw ba ay semi-faithful? Ano yung semi-faithful? Always present sa services pero hindi consistent sa ministry. Numakalagip lang. Yeah. So kung ikaw yan, upo ka na. Yak amo no faithful dagitoy duwa wenno gapo di awawir day so nga nakatakder da. Oh, disguise pang disguise. And then susunod, ikaw ba ay faithful? Oh, faithful, questionable. Consistent ka sa ministry, sa church attendance, pero hindi ka consistent sa prayer life and Bible reading. O, upo ka na kung ikaw yan. May natira pa ba? Kabsat, hanga siya amin data, hanak lang talaga makatugaw ta ka. Siya tag-preach ta. Or ikaw ba itong huli? Faithful and fruitful. Ginagawa ang buong kakayahan na maging tapat sa biyaya na rin ng Diyos. Hindi mo nagagawa lahat pero sinisikap. So, ang natural na lang ay si Regina. Asher gamin eh. So, ito po ay barometer natin. Sukatin natin kung nasa ang level na ba tayo. Yung level ba natin 10 years ago, ganun pa rin tayo hanggang ngayon. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay faithful and fruitful in your church attendance. Hebrews chapter 10 verse 25. Magandang umaga po sa ating lahat. Closing prayer tayo. So, yan. I-present tayo ulit na verse tayo. Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Intayo binsa-binsaan da ito nga single verse kakabsat, ket intayo sakduan no niya dagiti lessons nga maadal tayo manipod dito. Ket sapay kuma, tamasarming tayo iti bagbagi tayo. Pasensya kayo, hanak ko na nga fluent iti Tagalog kasi hanak agboy-boy ati ang probinsyano. Nabayag ngamin yan alpasen. Pero sisikapin ko po na makarelate sa ating lahat. Ang sabi dito, not forsaking, huwag kaliligtaan ang pagtitipon.
So, counted ba na pagtitipon yung sa Facebook Live? Ang sabi dyan, together. Malaksinod na kay amin yung Facebook Live. Yeah. So, naka-live kaya amin. Hindi ko po alam yun. So, pag-aralan natin dito. Ang unang dalawang words na makikita natin dyan ay not forsaking. Huwag kaliligtaan, kunana iti Tagalog. Sa Ilocano, haan nyo nga, baybayan. So, anong makikita natin dyan? Letter C, consistency. Yeah. So, hindi dapat on and off. Kasla uyek, on and off. Kasla buteg ti ubing, on and off. Huwag natin gawing buteg ti ubing iti, serbisyo tayo kakabsat. Yeah. Kasi nagalas ti buteg ti ubing. Handa nga ipang-ris. Singlutan da, siguro sayang. Yeah. Singlutan da. Kasi kaditi Christian life tayo. Daduma awan, daduma adda. So, syempre, exempted yung mga nasa abroad, pero hindi sila exempted sa live stream. Manood pa rin sila. Kailangan natin yon. And then, exempted yung mga nasa ospital, expected mga handa makaumay dito. Dagiti naka-duty nga, iti trabaho dakat hindi matatawaran. Kasano day? Haang nga matawaran no dikat, kasla ko may iti uniform personnel, handa may nga kontrolado iti schedule da. So, expected. Wala sila. Kapag nagkataon na duty nila, maliban na lang kung mag-resign sila, maghanap ng ibang trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho sa Pinas. Imagine, ang senador, able to read and write kung nati constitution. Tapos iti clerk, dapat college graduate. So, kasano day jay? Agregat nga panunutin. Nya pa iya, congressman able to read and write. Dahil laing iti minimal requirement, kan dahil age requirement. Tapos dapat Filipino citizen, pure-blooded Filipino citizen, born and raised in the Philippines. Samantalang iti mangopisina, masapul board passer. Bueno saan, civil service. Nya? Tapos agsahod ka ti 20,000 makabulan. Innom anak mo. Nya? So, imagine dahil. So, ang hirap pong isipin. Pero dito, wag po nating gawing ganon. Kunana dita, not forsaking, dapat may consistency ang ating gimong. Malalaman nyo mamaya kung bakit ito ang pag-aaralan natin. So, bakit sa dinami-dami ng topic, bakit yung church attendance pa nga pag-aaralan natin? By the way, ito ay applicable po for all. Sa ating mga visitors, lalong-lalo na sa ating mga members na hindi dapat pinapalagipan. Hindi dapat pinapaalalahanan ang members na mag-church tayo bukas. Dapat alam mo yan. You are a member. You are part of this local church. No? Hamo nga aramidon day tabagbagim nga gangan na at hangaga po nga Pilgrim Bible Baptist Church sinagan tayo. Inaramid mo tabagimon nga Pilgrim. You are not stranger to us. You are only making yourself like a stranger, but you are not. You are a family in here. You should be here. You should be happy, celebrating with us, worshiping with us, nagagawa nga ng mga visitors, bakit yung mga members hindi? So, ano kayang reason ang meron sa atin? I am making it a point, a challenge to myself, to ourselves, and to my family. Iso nga nakaduwa kami, kayat ko nga sukaten, no? Into no duwa nga ta anak ko, namin to nga takayan. Dahil kayat ko panagnikan kakabsat. Sapay ko matasaan niya kasi baka minsan mamaya nagiging judgmental na tayo dagito yung tatang no sino pa iti tatang iso pa iti haang nga modelo kun kunak baka damdaman no siyak gayam ket hangko kaya iso nga aganak kami inga na upat no kaya ni bakit niya ta mapaniknikak to no kaya gaya mo no saan niya kasi naregat egsasaon no ko hantoy pa napadasan hantoy pa napadasan. Sa biyaya ng Panginoon, maaga kami kanina kasi Mother's Day. Mother's Day iso nga nasapa. And then, kasi choir member na practice may kapilitan nga nasapa. Yun. Tapos, yan. Kailangan natin ng consistency. Maikadwa ko na not forsaking the assembling. Iti panagtitipon, panag-uumong. Iti sa mga kapatid natin dito, pulong kunada. Iti Ilocano, gimong. Haan nga, dapat nga baybayan iti corporate worship. Amo yung kakabsat, sa bali day personal worship, tayo kini Apo. Sa bali mat day corporate worship as one. Kasi kung na dito ikot, the assembling. So, sa bali day personal worship tayo, sa bali mat day corporate worship tayo. No personal worship, ag-worship ka. Kasla day iti umuna nga nakaibalikas day takat ni Abraham, ang sabi niya, we will go and worship yonder.
No? Iba naman yung corporate worship, not that is schedule, may kagimong. Hindi ba nirarally noong huling taon, nakaraang taon, na the practice of faithfully coming together as a New Testament church. At ang ating coming together, hindi lang Sunday morning. Meron tayong Sunday afternoon, meron tayong Wednesday, meron tayong fellowships, meron tayong special gathering, meron tayong cheerful giving services, members night, at iba pa. Yan, dapat consistent tayo dyan. Hanggat kaya natin, ingga nakabailan tayo kakabsat. Kasi kaya tayo agsakripisyo. Dahito iti sa lunsod ko. Apay nga dayjay na tayo kaya nga ipuyatan, ti agpatpatnag, dayjay si bibiyag nga Diyos, hamo kaya ti agmalmalam. So yung patay, hindi mo siya binisit nung buhay pa siya. Nung patay na, wala nang pakiramdam, hindi kanya na niya nakikita, pinasyal mo. Tapos sa simbahan, papasyal-pasyal ka lang din. No? So, ano ba yan? Ito ay, ang ko'y bagbaga dito, kakabsat, kapno ilift, bagbagik, guilty naman tayo lahat dito. No? Paalala lang po ito, coming from the Word of God. So, not only do we have to be consistent, not only do we have to attend corporate worship, but sabi dito, kailangan of ourselves together. Ano yung pinupunto ng word na together? Tiket na sa unti together, kat company. Agkakadwa tayo dapat. Sa ludsod, iti company ka di, wano iti panagkakadwa ka di, counted day Facebook Live, haan, tayo may agkakadwa day jay. Nya ka di bagbaga iti Biblia. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. At danak jiting nga, di nagbabaitanda. Madalas ko nababasa sa Facebook na ganito, I stopped going to church because of offensive Christians. In Sardeng da kanon tinaggimong gaputi offensive Christian. Christians, they chose to worship the Lord personally. Now, ang disenyo ng Panginoon hindi lang maligtas, kundi ikaw ay maitipon iti may nga local church kung saan ka lalago, pakakainin ka ng Word of God, ng fellowship, doon ka lalago as a Christian, doon ka rin gagamitin ng Panginoon. So, sinong gumagamit sa'yo? Imagine, nakalalaing ka ditarwar, host, MC. Dito sa church, ayaw mong mag-involve sa ministry. Imagine, ditarwar ket kwa, maaset ganda ka ti amin, dito yung kasta, iyasayin da ka lang ag-usher, ag-absent ka. So, inaayos po natin upang sa ganun ay naor-ornos. Masapol nga mo tayo dagiti obligasyon tayo. Merong mga tanong dito pakipost naman po yung unang tanong. Dapat ba always present? Ano bang sabi dito? Sa Matthew chapter 4 verse 4. Sa mga umaawit ng awit na yan, kabisado tayo dita. Nya ti kunana dita. But Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Nabubuhay din ang tao sa spiritual na pagkain. O, ikaw ba, sabi dito, dahil sa simbahan tayo pinapakain ng salita ng buhay. Ikaw ba pag kumakain, sometimes lang? O depende sa trip. Hanaman mangan no Saturday, kung anong ngarod. Yeah? So, hanaman mangan into no damdama. Hanyo mo tiputahe. Yeah? So, malay nyo, masarap yun. Niluto, all the way from Abra yung nagluto nun. So, masarap yun. So, dapat ba always present? Oo naman. Kasi sa physical na pagkain nga, always present tayo. Hindi tayo lumiliban. No, daduma, no nangantayon, tapos nakita tayo na imas, dinengdeng, kayat tayo manen. Yeah? Di ba kasi tayo? Aslan no Ironman Fellowship mga anak di balay no na imas si daan, tapos no adda ditoy, agdoble naktupay. Yeah? Kasi baka no agpasugnod day asawak, no hangko kanan day luton na iso nga, kanan latan. Yeah. Ngam na imas man agpaiso lalo no dinengdeng. Dapat ba always present? Oo naman, dahil dito tayo pinapakain ng spiritual na pagkain, no? Spiritual na pagkain. Amo yung nag-special dito church, amo yung apa, hindi lang spiritual na pagkain ang pinapakain dito. Dito ang church na nakita ko na every Sunday may pista, no? Dati food pantry tayo. Tapos amo yung kadi dito may lakaman ti amin ubing. Umuno na damangan ngam da tayo. Senior, PWD, pregnant women, babae, lalaki, nya pa ya. Amo yung kadi dito yung church laeng iti kwa. Every Sunday nga may laklakaman dagiti aso. Yeah. Man.
Kita nyo damdama. Aso ka daw pusa. Kita nyo damdama. Again, no nadan to dita. Karaman kami di Giant. Yeah? So, dito lang yun. Only in Pilgrim Bible Baptist Church. Yeah? So, kas jay ka thoughtful tayo. Glaplapusanan siguro ta blessingan ta oray. Aso ka daw po sakat may lakampay. Anyway, kaysa mo may beleng. Yeah? So, dapat laeng nga, ornongan dagijay. Dapat ba always present? Meron pang susunod na tanong dito. Dapat ba always present? Matthew chapter 6 verse 33. Sino tayo makimemorize dita? Ikaw tayo man, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos at ang katuwiran niya at ibibigay niya ang mga pangunahing pangangailangan mo. May kailangan ka ba sa Diyos? Araw-araw ba may kailangan ka sa Kanya? Pwede mo bang sabihin, bukas sagot ko ang oxygen ko? Bukas sagot ko ang health ko, salon at ko. Alam nyo ba, lahat tayo nag-decide na natulog kagabi. Pero hindi natin desisyon ang gumising. Desisyon ng Diyos yun. Ginising ka pa ng Diyos. Alam nyo ba, last week lang may kapatid tayo sa pananampalataya, kinuha na ng Panginoon at the very young age, 35. Hana naabutan iti bonus to no next week. Yeah? Next week ba ti bonus? This week gayam, hana naabutan. Teacher dayjay. Tapos idi na palabas nga, di last week matlaeng, dati natay nga ko ang parent iti estudyante mi. Pero tayo buhay na buhay pa tayo, no? Buhay na buhay pa tayo. Huwag nating gawing optional ang Panginoon, mga kapatid. Nandyan yung iba na halos matay dan, aramidan ti amin nga kabailan da, kasi ipanpanunutan da, napakarami kong pagkukulang sa Panginoon, gusto kong bumawi. Nandyan naman yung iba na nonchalant. No? So, alam nyo yun, nonchalant, yung parang wala lang, umay para saan, depende sa trip, depende sa mood. Moody ka, babae ka ba? No? Ay, hindi naman lahat ng babae moody, yung iba lang. So, dapat ba always present? Oo, kasi dito tayo pinapakain ng spiritual food. Sa bahay nyo nga, hindi ka nagbabasa ng Bible, tapos absent ka pa dito. Kumusta lang anan? Amoy kakabsat, nagpigsa iti kwa, sulisog. No, at least no nakabasa ka tatay, tapos nakaumay ka pa dito, tapos nakapag-pray ka pa, medyo malikli kang basit, no bigat kan to pa lagbasol siguro. Yeah? Nung kasano na absent ka tata, tapos adda ka jay, awan ni bakit mo na pan naggimong, si ka lang tadadjay, tapos adati may naglako nga nakiting ti sa pinna. Kasanong ordeta. No naggimong ka kuma, yang ka kuma nagbasol. Yeah? So nga dapat laeng, dapat ba always present? Oo naman. Not only dahil dito tayo pinapakain, kundi dahil may kailangan tayo sa Panginoon. Kaya as a favor, kasi ang hirap humingi ng humingi sa Panginoon, hingi ng hingi, hindi ka naman faithful sa Kanya. No? Alam mo yon, yung bata na dawat nga awang pangayayo na. Nagrigat nga ibaon. Yeah? So, imbag lakit din ta dati ko pambarme na may ibaon ko anak may kati. Kasi babasit dapay. Yeah? Babasit dapay. Sapay ko mata ko maiturong habang naubing dapay, habang nasapapay tapno tikas taket. Hanto nga, sakit iti ulo. Yeah? So, mayat habang ubing pay dagiti anak, may tugot dan. May ruwam da iti church. Kasi no hanga na iruwam ti ubing ti church, nagrigat mo to maawis da ita. Aglibas dan to ti Domingo. Glibas dan to ti Domingo na padasak iti kasta idi. Malpas iti Sunday school, jaket ti ag-join di jay pang natataengan kasi makaturturog nak. Ya, mapannak aglibas idi. Umuli iti, kayo iti, cherry. One time na padasak tinatinag. Manipod idi faithful na kun nga agaten di jay church. Ngam hanga mo iti parents ko di jay. So dapat ba always present? Oo, kasi yung unang point natin kanina, kailangan ng consistency. Tuloy-tuloy. May kadwa masapol nga corporate worship. May katlo masapol iti company. Yeah? So may katlo masapol iti company. Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse number 25, not forsaking, and that is consistency. The assembling, that is corporate worship. Of ourselves together, company. Kaya, pwede bang mag-live stream na lang? May tanong dyan Pwede bang manood na lang sa live stream? O pwedeng online na lang. Bakit online? Hindi naman together yun. Yeah. So, at saka marami ito experience ko noong pandemic. Hindi naman lahat ng nanonood sa Facebook Live ay nanonood talaga at nakikinig. Napadasak edit ko naka-tune in ti live streaming tapos aglilihan agbarbarnis kasi
nasurok nga manong nga bulan nga awan ti serek iti DepEd idi so nga nakanegosyo na nya. So nalaka lang nga alilawan ti Facebook Live nga naka-comment kan, naka-like kan, hindi ka naman pala tunay na nakikinig, nanonood. Yun nga nandito na sa loob. No, kunwari nakikinig, kunwari nakatingin sa harapan. Andak ko na yung makita kasi bitin ti height niya. Ngam oray man pa ino kastamang nagyumat siguro iti danonan iti boses niya. Iti ko na dito, hindi naman, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang live stream po ang gamit niyan, alternative lang kung hindi ka makakapunta. Pero kung nandito ka rin naman sa Ilocos Sur, yun mga taga-ibang region, galing pa sa Cordillera Administrative Region. Inanusan da iti nagbalasiw iti region to region, napanda ti region 1, napanda dito Ilocos Sur, Narbacan. Tapno makagimong dalang kasi asidegda. So, asidegda nagapo dalaing ti San Quintin. So, iso nga naaramidan da. Samantalang DJ tagattoy, Narbacan, no, maminsan optional. No, agapad ang agasawa, ang agimong jamaysan. Kasi nagriga gamin. Napaliw ko, hindi ka asawa mi ken ni bakit? Sunday agapa kami. Wano saan ket at dati kami pagkinawatan. Apay nga Sunday pay laeng. Sa dinami-dami ng araw. Kaya ngayon medyo ag-develop basit iti panunot. Haang hang kami nagsinsinubang ti Domingon tap na ti kastakit. Hanga maka-apekto iti serbisyo. Diya kamo na paliw yo. No apay ka ano pa nga service unod the ministry iso iti kwa medyo pa nagbinara yung agasawa. So taktika amin dayjay kasi nasirib iti jablo Nasirib iti jablo. Kapag kayo ay nagpadalayan, anto naggimongan di maisa, wano saan, iso da nga duwan, danto nga, naggimongan gapo iti, sakit iti nakem. Walang nagita, taktika iti jablo. Huwag kayong magpapatalo sa ganyan. Pwede bang online na lang? Hindi, kasi hindi naman togetherness yun. Ang online, panonood sa live stream, alternative yan. Kagaya ng mga kapatid natin na wala dito ngayon, nasa Canada sila, hindi sila nakapuntad ngayon kasi nasa Canada sila. Nasa Taiwan, may mga nanonood din from United States, no? So, iso nga awan datatta, understood day, ngam no datta ka lang, tabanda na ta, uno dita, ditoy, tas hindi ka pa pumunta. Okay sana kung meron kang malubhang karamdaman, sana gumaling ka para next time makapunta ka na. So, yan po ang sagot. Meron pa bang tanong dyan? Ang sabi sa Matthew chapter 18 verse number 20. Magbukas po tayo ng Bible. Ang sabi diyan, Matthew chapter 18 verse number 20. Basaig ti Ilocano, tabasain nyo iti English. Ang sabi dito, tano adino tinagurnungan ti dua wenno tallo gapo itinagan ko addaak ijay ti nagteng nga anda. Ang sabi sa English, basahin po ninyo. Yan. Meron po ba tayong yung mga nakatagalog Bible? Kung meron man. Pakibasa po, sis. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna. Yan. Bakit kailangan dalawa o tatlo? Hindi ba pwedeng isa lang? Meron banggit na yung isa lang. O syempre kailangan dalawa. Tapno ni Kristo adjay nagbaetanda. Sapul talo, tapno ni Kristo adjay nagbaetanda. Tingada. Kasanungor nga nagbaetan no may maysa. Yeah? So that is why hindi solution talaga yung live stream. Ito ay ang tawag dito remedy. No? That is not the solution, but that is a remedy. Kailangan ka dito. Hindi ka kailangan ng Diyos, kailangan mo ang Diyos. O punta ka dito para kapag darating yung panahon na may kailangan ka sa Panginoon, hindi masyadong nakakahiyang manalangin kasi tapat ka sa Kanya eh. No? Now, kung sakali man na hindi natin kakayanin ito nangyayari, hindi natin kakayaning maaga o kaya hindi natin kakayaning makapunta, sana wag tayong mandamay. Sana yung kapwa natin makapunta pa rin. In kayulatan siya ti agbati. Hang nga dayjay kwa. Kay kayak mumot nga handamat imay tapno ti kastakat sama-sama. Sama-samang wala. Sama-samang may mayat no kasi nga no si kaman kayam lakit ni nga tarak ng tabagbagim. Ibaon mo so da mapanagimong. Baon mo so da mapanagimong utusan mo pa rin sila in kayulatan kaslakas jay. And then, yun. Ano yung unang point natin? Kailangan letter C, consistency, not forsaking. Huwag mong kakaligtaan. May kadwa, the assembling, and that is corporate worship. Of ourselves together, that is
company, magkakasama. Kuna na ditoy, but exhorting one another. Anya dayjay exhorting one another. Yun po ay another letter C. Ang ating point po ay not casual, no? As the manner of some is, but exhorting one another as the manner of some is, nya. So haan nga kasla iti dadduma nga iti church attendance ket casual lang kanyada mapan para saan. Amin met nga oreham met nga namati ket aggimong dalat tamet lalo na dati girlfriend da, boyfriend da. Napadasak dayte idi hanga ja boyfriend nya. So ja girlfriend idi high school medyo malikot tayo nung high school eh. Kristiyano ang mga magulang pero yung anak may palihim na aramid nga hanga mo tinaganak nagalasman tikas day. Hindi po ako proud doon ha. O sinasabi ko lang na pinagdaanan ko rin yung mga yan. Amuyo gapo data, gapo lang ti girlfriend, napadasak tinagaten ti Roman Catholic nga hangam mo tinaganak ko. Nga natatasa na hindi sila nanonood. No? So, nga natatta, napadasak. Gapo lang ti nobya, gapo lang ti girlfriend. So, dayjay kat naramidak edi. Amuyo ka di, oray no haan met nga kwa, oray no haan met nga baptist, hanga Christian, gimong dalat tadagitangem, casual lang kanya da, mapan para saan. Datayo kuman, not casual. No diket, dahil umuna tatay nga point, consistent. Ipatag tayo kuma itigay mong kakabsat. Amoy no apay nga kasalaonayan, ti pa nangi suro ka da kayong tigimong. It's the least you can do. Hindi ka makapag-involve sa ministry. Pati pa ba naman sa church attendance, gagawin mo pang optional. It's the least thing you can do. Yan lang ang kaya natin sigurong i-maintain. Hindi natin kayang i-maintain ang very prayerful life. Ang buhay na palaging nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito lang ang kaya nating i-maintain, aggimong. Tapos hindi mo pa seseryosohin, hindi mo pa aayusin. Late pay. Ako'y bagbagang hanak malilate, sinasabi ko lang na dapat ayusin natin. No? It is the bare minimum. Dahil tati kasi simplean nga kabailan tayo aramiden. Antay pa kaya nga aramiden, tinaduma-duma mga ministries. That is the bare minimum. Tapos hindi pa natin kaya, minimum na nga yan. Yeah. So, kaslamat ay tikwa, no iti requirement pagsasaritaan, no dayjay minimum pa lang mo nga na-reach yan, hindi ka na makakapasok doon. Kaya hindi ako nagsundalo. No? So, saan kaya ako bumagsak? Hulaan nyo nga. Sa height, haan, age. Nagturpos na ti 15, 17 ti makasrit di PMA. 2 years na ko mga agtambay. Mas lang nagalas, nagbasa na klatan. So nga tatta, puyat ako kasi teacher ako. No? So, yun lang po. Dapat hindi casual ang ating church attendance. Hindi gaya ng iba. Kung nadita, as the manner of some is. Porket ba uma-absent ang iba, absent ka na rin. Malay mo, ikaw yung makapagbago sa kanila sa pamamagitan ng iyong powerful testimony. Sa pamilya po namin, lumaki ako sa isang Baptist church, sa Christian church. Dahil sa aking mga magulang. Maaga nilang kaming dinala. I think I was only 3 years old the first time they took me to church. 2 or 3 years old. And then nagtuloy-tuloy na naging members sila. Pero sa family ng father ko, silang mag-asawa. Ang father ko at ang mother ko, ang huling naging Christian. Pero sila rin ang huling umalis. Kasi nandun pa rin sila sa church. Yung mga kapatid ng father ko, wala na. Sila yung nanatili. Sila yung huli, pero sila yung nanatili. No? So, hindi nila ginawang casual lang and I appreciate na kung paano yung upbringing nila sa amin. Laging binabanggit ng father ko, hindi kami mayaman pero amin nga anak na Kristiyano, nagsaserve sa church, nagsaserve sa Panginoon, hindi lang sa church. No? So, samantalang yung ibang mga kamag-anak namin na narangrang ay ti panagbiag nangamda kami. Kat gaputan narang ay ti panagbiag dagiti daddo mga kakasinsin mi, kakapidwa, kapitlo, afford dati kasjay. Tapos, tattoo, glalaok. No? Hindi naman sa dinadown ko sila. I am praying for them. Ang sabi ko lang, medyo upbringing. No, han tayo nga aramidan nga casual itigi mong kakabsat. Han tumet nga aramidan nga casual di anak tayo. Aramidan nan tumet nga consistent. It starts with us. You cannot teach them something that you yourself, you are not doing. Yeah. Kaslakas toy. No, sika kuma. Gamitin ko na rin, total tribe leader na rin ako. Tribe leader ka kuma. Naladaw to madya anak mo, naladaw madya pom. Talo kayo, 3 generations. Nya nga ta sumarono. Nya. So, mayat ko man ako, dagi emergencies, naladaw, emergency.
Ngam no DJ, kasto ti hanga emergency kakabsat, nalaka nga maawatan nga emergency no DJ tao kanayon nga masapat tapos bigla naladaw tatta. Nim baga ng emergency nalakapat yun. Kasi tatta lang mga na late, wano man manumat malate. Ngam no salang nasapa no tribe da, kahit nasa uwan, 5 Sundays nga emergency tapos DJ tribe da nasapa. Mamati ka nga emergency DJ 5 Sundays. Mamati kayo. Yeah, so mabalin siguro nga emergency DJ 5 Sundays or baka habit na nakasanayan na. Mapadpadasak mati maladladaw, DJ school, dito'y church, manmano kasi iso lang nga rod ti kayak nga aramiden ang kopay nga i-maintain. Kaslamat ti gimong, iso lang ti kayak nga aramiden, ang kopay nga i-maintain. Kaslamat iti Bible studies, ang ko kaya ti admission I do not have that courage that the pastors have. Yeah? I do not have that boldness, ang ko kaya ti mga start ti gawain, ti kayak sumuport, tumulong, kasla DJ Bible study may DJ Kamaraw, may sapay lang absent ko, idi Thursday lang hana nakahabol, emergency. Mamati ng emergency DJ kasi hana mag-absent DJ pailaeng. So, mamati siguro ni Brother Nicole. And then, kasi iso lang ti may tulong ko sumuporta, gitara, pakanta, umabay ken ni Tatay Pedro, buti nandito siya. Mahigit isang buwan na po silang uma-attend, no? So sana maging ganun din yung Kristiyano, hindi lang mahigit isang buwan kundi kahit walang buwan, kahit bilog ang buwan, hati ang buwan, dapat nandito ka palagi, miyembro ka So dapat hindi natin gawing casual ang ating gimong. Casual nga DJ kwa, mapan para saan? Anya nga rod, kuna na ditoy, di may kalima, convince. Kuna na dita, but exhorting one another. Anong ibig sabihin ng exhorting? I-encourage natin ang bawat isa. Sila ay palakasin natin, sila ay kumbinsi awisan, persuade, inviten. Inviten tayo ti sumagtunggal may sa, ngem no member ka, hamo ko may palubos nga may invite ka. Sikat ag-invite kit din. Intayo gimong anak. Intayo gimong pamilya. No? So dapat ganon ang maging disposition natin. So kung madadya agbalin nga lifestyle habit tayo. Dayta convince, dayta agpipin na lagip tayo kakabsat kasi iti agas tilip-lipat ket palpalagip. Makalipat tayo mat amin. Tatay da dinamag ko kan Tatay Greg. After 1 minute dinamag ko manen. Same question, same person. Kasi hang kumalagip nadamag ko isunan amman gayam niya. So nagisam laeng siguro kahit na ibaga nga kabaw da ito niya. So diyak man mapadpadasan nyo dayjay uno saan. Kaya sa mga gaya ko na palaging puyat, ag-deteriorate iti ko memory tayo no kanayon nga puyat. So hang kayo uneg puyat niya. Kasi sunod-sunod yan may stages. Ikaw ay puyat, magiging payat, patay ang susunod yan. Wag mong lulubos-lubusin, no? So take care of your health. Kailangan nating convince o kaya persuade o kaya encourage one another. Pipinalagip tayo, no, nikabsat tayo ng kastikat, medyo napansin tayo, tapos lang naglaylo, palagipan tayo. Uray, nagkita tayo ti personal, when no saan, may met no di intentional, pinasyar mo talaga. When no saan, in-chat mo talaga. Tapno yun to, no, datayo mating medyo agpasugnod. Dati kastikat, nabayagan nga member nagpasugnod pailaeng. No datayon to mateg pasugnod addan to mga ayo kada tayo, mga kay kada tayo, mga lokoy kada tayo, mang palagip kada tayo kakabsat kasi we are not invincible. We are vulnerable to disappointments. Amin tayo susceptible tayo iti dismay. Amin tayo ket agkapoy. Masapul kailangan din natin ng tatapik sa atin. Kaya kapag tayo ay malakas, tapik din tayo sa iba. So, ibaba tayo ti pride tayo, oray ibagbaga tayo nga no member hang nagpapaawisan, dapat iso da mga awisan, ngam no naglaylo, palagipan tayo latta. Kasi darating ang araw, kakailanganin din natin ng kanilang paalala sa atin. No? So, dapat ganyan, maging consistent tayo, magsa-start sa ating sarili, tapos dapat attend sa corporate worship, o marami na yon, company, togetherness. Kailangan din, ano yung pang-apat natin? As the manner of some is, dapat hindi casual. Ano dapat kung hindi casual? Regular, tuloy-tuloy, consistent. Tapos dapat nagko-convince din tayo sa bawat isa, agpipinalagip niya. Dito pa ito may isang mapalpaligapan dito yung church. Yung schedule ti agluto kan ko, agin now, kan nagpunas. Bago umalis yung ating
head ng ating kitchen committee kanina, nagpaalala sa ating chat group, basahin niyo po mamaya. Ubrayan tayo sa Akbay Papanaw kasi wala pa tayong afternoon service dito sa Narvacan. Kasi tayo makiselebrate 80 church anniversary di ay LRBBC. So sa mga available po, punta po tayo. Tumulong tayo, tapno data yung celebrate dito may dan tumet. Bumisita po masyar, tumulong kada tayo. Kat maudi. Tayo maudi nga kastakad napaot pa di jay. Kuna na di jay, Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Anong as ye see the day approaching ang tinutukoy dyan? Tayo ay nasa mga huling araw na, hindi na paganda ng paganda. Siguro panunutan nyo katkuha. Anong tungatang sumaya at tilubong, hanga mapasamak day dyan. The world keeps on worsening every single day. Kita nyo, buya kayo iti balita, anya ted adubad news, sunugod news. Halos palagi sa bombo, kaya saan man dyan, sa Facebook, halos everyday nga damadisgrasya, damatmatay. Tapos sa session sa Senate, puro konsalatan, korupsyon. Puro maleta ang issue na tinutukoy nila. Hindi nagaganda ang mundo, ang daigdig. Ito ay gugunawin pagdating ng panahon. Huwag tayong masyadong ma-attach dito. Instead, habang tayo nandito pa sa lupa sa daigdig, ag-consistent tayon kan ni Apo. Yeah? So, adadya ang ngayon bagak idi ulitek manantatan, sasabihin ko ulit ngayon. Paano if pagdating ng Panginoon ang kukunin lang niya yung mga nasa loob ng church? Karaman lang tanda gaya dayjay banbantay. Yeah. So, tapos naira na nga dayjay nga panahon iti panag inconsistent mo kan Apo. Nya then first absent ko iso pala panagsubli ni Apo mat nya. Kas angaw lang dayjay kakabsat ng pagpanpanonotan. Yeah. So ababalaeng iti biag, we do not have guarantee that tomorrow we will still wake up, have another breath, another fresh breath of life. So that is why today is the present, today is a gift niya. Let us grab the opportunity, seize the opportunity to be faithful unto the Lord, step by step, little by little, one step at a time. We cannot do every ministry. We do not have all the talents. We do not have all the resources all the time, all the people that we need to accompany us. One thing we can do to be consistent in our church attendance, church service, and starts with that. As simple as that step. So, iso dayjay iti ko naktatay, to sum it up, it is the bare minimum that we can do. Yun ang pinakasimpleng bagay na kaya nating gawin. Hindi natin kayang mag-preach, hindi natin kayang mag-song lead, mag-piano, hindi natin kayang humayo, hindi tayo available, hindi natin kayang magbigay ng malaki sa ngayon kasi hindi pa malaki ang pananampalataya natin. So, anong kaya natin? Kaya nating mag-attend ng church. Bukod sa pag-attend ng church, dagdagan mo na mag-attend ng church faithfully. Mag-start ka lang sa ganyang kasimpleng bagay, kapatid. No? Huwag mong hahayaan na ikaw ay rimamot ka. No nataangan ko mga kastakot, nagsasanga itihan ko lata ibagan. Yeah? No kasjay, iti level mo, tapos ang kapailaan nga consistent, anya nga roden. Anyan tumat itinamnamaam nga pagbanagan iti pamilyam, ampaw. Yeah? So, I hate to say it, but that's the truth. Ampaw iti church service tayo. That is the bare minimum. Challenge ko ito sa mga members. Kung ikaw ay member, ikarigatan hanggang sa abot ng ating makakaya. Ikarigatan tayo kung makabsat. Amoyo daytoy. Kami nga kasto iti kaado tayo di last Sunday, kandi napalpalabas pa nga Sunday, ado tayo, in-announce lang ni pastor na wala ako sa Sunday, bimasit tayo maten. Yeah? So, I do not know why. Mayat siguro no suspense niya no ngayong bagbaga ni pastor. Ngamnohan na ngamin ngayong baga, ang ngamin nga maipag-pray no? Ang ngamin nga maikararag. So, imbaga na dayjay. Challenge ka da tayo kabsat, ibatak nga challenge ka da tayo. Dayjay kasi simplean nga kaya tayo nga aramiden. Hindi pa natin siguro as early as now kayang mag-step up sa ating pananampalataya at sa ating mga ministries, sa ating faithfulness. But one thing you can do, you can be faithful in your church service, in your church attendance.
So, dagdagan natin. Kung kaya mong umattend, mag-attend ka na faithfully. Ano pang idadagdag mo? Kung kaya mong mag-attend maghapon o kaya babalik ng Wednesday. Ano pang idadagdag mo? Kung kaya mo, kung na-attendan mo na lahat yan, baka pwede mong idagdag maaga. O yan. Step by step. No? Wag nating hahayaan na tayo ay may stuck. Jay, nabulok ka na sa sistema na ganon, tapos naipatawid mo ti anak mo. Naipatawid mo iti sumaganat, sumaruno nga henerasyon. Kas latan, no? So, I would like to remind you, hindi po tayo nagmamalinis dito, pero dahil yan ang encouragement coming from the Word of God, at sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Commandment niya ito not forsaking the assembling of ourselves together. Tapos, huwag sana nating gawing substandard, kagaya ng project ng ibang DPWH. No? Doon yung nabuyak nga ko, nga barrier iti kalsada. Binagbagdakit, may sako doon sa loob, no? Sako, sinasa, nga trabaho, sinasadot. Ampaw, substandard. Huwag natin gawing substandard. Yung faithful nga, palagi namang late. Saan faithful nga, hindi naman nakikinig. Tipan panunutan na nga kastakat pakilugan, ang katadamdama mapandibigan. Aw matla pakilugan na kakabsat. Damdama tayo ito nga, problemaen. So, dapat, iti standard tayo, attend faithfully, babalik, maaga, makikinig. So, kasi kuma dapat. Tapno ti kastakat haan nga ampaw ti service tayo. Sumaruno data, kaso ito ti mapasamak. Magi-involve na sa ministry. Yung iba, madadagdagan ng ministry. Yung iba, hindi lang madadagdagan, pagtatapatan ang ministry. No? So, kadagiti visitor me, challenge ko kada kayo. Kung wala naman kayong gagawin na mas mahalaga pa sa pagsamba sa Panginoon, attend kayo dito. It does not matter if you are a member already or not yet, or if you have decided to follow the Lord in the water of baptism. What matters is, if you value this, kung pinapahalagan mo ito, kung sa palagay mo, at naunawaan mo na ganun kahalaga ang church attendance. So, attend ka, balik ka sa Sunday, balik ka mamayang hapon kung wala kang madadatnan dito. Kasi half day lang tayo dito, doon tayo sa LRBBC mamaya. No? So, wag po kayong magsawa. Hindi po namin kayo, hindi kayo, unang-una sa lahat, hindi namin kayo inaakay sa church first and foremost. Inaakay namin kayo sa Panginoon. Bakit kailangang mag-invite sa church kung inaakay sa Panginoon? Bakit? Sino ba ang maglalapit sa'yo sa Panginoon? Hindi ba ang church? Ang eskwelahan kayang maglalapit sa'yo sa Panginoon? Maraming ang kapwa kong teacher walang alam sa Bible. Ang motto ng core values ng Department of Education, maka-Diyos, makakalikasan, makatao, makabansa. Nasaan yung maka-Diyos? Wala namang Bible subject sa school. Nasaan ang maka-Diyos doon? Baka walang ang alam na Bible verses ang mga teachers, tatatlo. No? Simbahan talaga ang maglalapit sa Panginoon, sa tao, sa Panginoon. Sinong inaasahan natin kung hindi simbahan? Ang eskwelahan, X. Ang gobyerno, X na X. Anong programa ng gobyerno na para sa Panginoon, para sa Diyos? Wala. Liga adu. Sports league. Liga ng barangay. Macho gay. So, kasati programa ti gobyerno, niyang orte panangya sa dagdakan ni Apo kanyam. Simbaan kakabsat iti, aramatan ni Apo nga mangi, yasadag kadagiti tattao kanya na. Mangi danon, mag-aakay niya. Kaya simbahan, galaw-galaw po tayo. Siguro hindi tayo available sa Bible studies. Ag-invite kalatan, agawis kalatan. Dalhin mo sa church, no? Tas kasabaan tumatan dagiti mga kasaba dagiti kaya nati ag-witness. That is the bare minimum that we could do also, not only to ourselves but to other people. Yeah? Una, sa ating sarili. Kailangan ko lang maging faithful. Saka babalik. At saka maaga, at saka makikinig niya. So ano naman ang kaya kong gawin para sa iba? Hindi ko kaya mag-Bible study. Hindi rin ako available ng Sabado sa ating regular soul winning. Ano kayang kaya kong gawin? Mag-invite ka na lang. Gawis kalatan. May mga bisita tayo dito na from Sunday upon Sunday, kakarating sila. Amoy ti kadaywan nga bisita tayo dito, yung mga bisitan. Nagaw po di jay, Ilocos Norte, o si Ma'am Kerima. Dapat adayo, o siyak siguro kalingga, ng tagatoy na amatan. So, yun. That is the bare minimum we could do for ourselves and for others. If you cannot
share, invite them, and we will share them the gospel here in our church. No? Because wala nang gagamitin ng Diyos na ibang maglalapit sila sa Panginoon, sa kanila sa Panginoon, kundi ang simbahan. Ang simbahan naman, dito kumukuha ng luwalhati ang Panginoon. So that is why I made it a point, yung sinabi ni Sir Sidney kanina, siya po ang aming president sa Gideon's International, grupo ng mga ligtas, ng mga professional at businessmen na ligtas at kumilala sa Panginoon, iba't ibang denomination, but the same doctrine pagdating sa salvation. Pero palagi kong sinasabi sa kanila na kapag may church activity kami, hindi ako available. Kasi unang-una sa lahat, yun ay itinatag ng mga Kristiyano. Ang simbahan, itinatag ng Panginoon. Kaya, the church comes first. No? So, although yung sa part na yon, there was one time na hindi kami nagkaunawaan ng kasama namin doon. Pero dahil mga Kristiyano kami, syempre walang sagutang naganap. Kaslak wala yung friendly discussion. Inlawlawag ko kanya dang ako. Iti Gideon's ministry kat haan nga isuti number 1. So maruno lang dayta iti church niya. Kasi syempre, di ko nakngaro din, church is established by the Lord. The Gideon's ministry is established by the people of the Lord niya. So which comes first? Syempre ito. No? Hanggat may pagkakataon tayo. Ulitek, mapantay di jay concluding statement tayo. Kung na dito ay naibagaktat tayo, ulitek manan. Sunod po tayo na slide kung meron. Sabi sa Ephesians 5:16, buksan muna natin ito. Basag ti Ilocano kakabsat, basahin nyo iti English. Ephesians chapter 5, verse number 16. Idat tagaya man. Galatians, Ephesians chapter 5, verse number 16. Iti kunana iti Ilocano, gapuna di kayo ag nang no diket amon nyo iti verse 16. Nga kailalaan nyo tigon daway tadagiti al-aldaw ket dakas da. No, kailalaan tayo iti gondaway tadagiti aldaw ket dakas da. Hindi ito panahon ng paglalaro at saka paglalaylo sa simbahan. Panahon ito ng pagtatapat, no? Hindi mo man mabalikan kaagad yung mga ministries mo, magtapat ka na lang sa iyong church attendance. That is the bare minimum you could do. Ang sabi nga ni Sir Sidney kanina sa Sunday School, moreover, brethren, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Verse 2, it is required in a steward that a man be found faithful. Tayo po ay steward, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tignan mo, gising ka pa ngayon, pinagkatiwalaan ka niya ng buhay, ng hininga, sana mabango. No? Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. So, dapat ikaw ay maging tapat sa Panginoon. Huwag dapat laro-laro ang church service. Ulitek manan, it is the bare minimum you could do. Magtapat ka na dyan. Yan pa lang ang kaya mo sa ngayon, umaten sa church. Magtapat ka na dyan. Saka gawin mo na rin maaga. Saka makinig ka na rin. So, huling verse kakabsat, mapantayan di mo uding nga verse, nag-isamdan. Huling verse. Iti ko na dito eh. Why overemphasize church attendance? Dahil, sinabi ko na kanina, bakit ganyan na lamang? Why not soul winning? Why not intimacy with God? Why not ministry involvement? Because, why overemphasize soul winning? Because faithfully attending church is the bare minimum. It is the least thing you can do. So, give your all. Yeah? Ito, may dagdag ko pa. Ito pa lang ang kaya natin gawin, so ayusin na natin, attend tayo faithfully, babalik tayo, tapos maaga tayo, makikinig tayo. Nagbado ka pa yun na siya attend. Yan, lubos-lubosin mo na. Yan pa lang ang kaya mong gawin sa ngayon. You start from what you can, and then later on, you will realize yung ating tema, faithful and fruitful. Kapag ikaw ay naging faithful, magiging fruitful ka rin sa iyong, not only to your service, but also to your ministry. Iwanan ko po sa inyo ang verse na ito, at tayo po ay magko-closing prayer. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dito po tayo sa simbahan nakakapakinig ng word of God. At napapalakas ang ating faith by hearing, and hearing by the word of God. No? So that is why kailangan natin magtapat sa ating church attendance. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay napaalalahanan tayo. So, intayo garod tumakder kakabsat, intayo kararag. Tumakder, intayo kararag. Apo
Diyos, sa aming inlingitan, maraming salamat po, Panginoon, sa paalala po na kami po ay magtatapat at magiging consistent po sa aming church attendance, church service. Sana po sikapin namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong saganang biyaya na kami po ay hindi lamang po mag-church, kundi babalik, magko-consistent, magfe-faithful, magiging maaga, makikinig, magkakaroon ng undivided attention, at sisikapin din po namin na maging maayos sa harapan po ng kapwa namin, mga Kristyano, lalong-lalo na po sa harapan ninyo, sapagkat ito pa lamang po ang kayang gawin ng marami sa amin. And since ito pa lamang po ang kayang gawin ng marami sa amin, sana po kami ay magtapat na dito sa kaya naming gawin at kaya naming ihandog para po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na magamit. Sana po ay wala pong kaluwalhatian na pupunta po sa akin, kundi uuwi po lahat sa inyo at babalik po lahat sa inyo. Ganon din po sa service sa Living Rock. Sana po ay naging pagpapala at patuloy pa po na nagiging pagpapala ang tagapagsalita doon at sa susunod pa po na bahagi ng gawain doon sa LRBBC. Kararag ko apo, no daman dito'y apo, iti hampay nga nasalakan, si kaapo ti mangisalakan, no dapay apo iti nakadecide nga sumurot kan ka si kaapo ti mang tignay kadakwada ikatem apo dagiti doubts nga daapo iti puso ken panunot ti sumagtunggal maysa tapno ti kas daapo agpasakop daapo iti divine authority mag-obey daapo ket suruten dalaeg no nya ti ibagbaga because ang sabi po ng salita ninyo, if we love you we should keep your commandments. Help us, O Lord, to be vessels worthy of your steering. Kami po ay imanehom, O Lord, tapno ti kastakat maaramidan mi dagiti pagayatan haan ko maapong agpatingga agsaltek apo iti pagayatan milaeng no dikat sapay ko maapo ta si kaapo hang ko mga da kami ti agbalin nga captain of our soul no dikat si ka kumaapo iti mangiturong kada kami kararag ko apo dagiti sumaganad pa nga ramid mi oray pay apo ti panagsisina-sini mi into after lunch si kay apo iti mangtarabay kada kami iraman ko pa yan apo nga ikararag apo iti daduma pay apo nga committees dagiti simurot ng pastor kas tamat apo dagiti nagbati ditoy iti panangisubli apo ti adu ken nawadwad pay nga bendisyon ti sumagtunggal may sakada kami. Tayo po ay manatiling nakapikit mga kapatid, with all our eyes closed. May I ask, ikaw ba ay nakasisigurado kapag ikaw ay binawian ng buhay, langit ang punta mo? Are you sure? 100% sure? Kung ikaw ay mayroong kahit 1% bahid ng pagdududa, pwede mo bang sabihin, ako, brother, hindi pa ako sigurado. Itaas mo ang iyong kamay. Kayo po ay lalapitan, kakausapin po ng aming mga counselors. Ikaw ba ay sigurado ka ng ligtas? Pero hindi ka pa sumunod sa Panginoon, obedience mo sa water of baptism. Hindi ka pa miyembro ng isang local church kung saan ka dadalhin ng Panginoon at gagamitin na maging pagpapala at maglingkod sa Kanya. Nais mo bang sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo? Pakitaas ang iyong kamay. Ikaw ba ay miyembro ng church na na-strike sa message ngayong umaga? Na nandyan naman tayo palagi pero minsan hindi tayo nakikinig o hindi tayo nakakapakinig, may divided ang ating attention. Baka gusto mong ilapit sa Panginoon yan. Ikaw ba ay member ng church na nalilate? Baka gusto mong ilapit sa Panginoon yan. Halika dito sa harap, tayo ay sabay-sabay, sama-samang manalangin. Ikaw ba ay visitor, may pinagdadaanan, gusto mong manalangin sa Panginoon? Why don't you move a step forward? At ikaw ay lumuhod dito sa ating altar at mananalangin kasama ng iba pang mga lalapit. Ikaw ba ay member o kaya visitor na may gustong ihingi ng tawad sa Panginoon o kaya i-request sa Panginoon para sa iyong pamilya, para sa iyong career, para sa ministry mo? Ikaw ba ay dating tapat pero ngayon ay naglaylo na sa ministry mo? Baka gusto mong lumapit, manalangin sa Panginoon. Our altar is open. Ikaw ba ay faithful pero gusto mo lang magpasalamat lang sa Panginoon sa pagiging mas tapat pa niya sa iyo? Lapit ka, pray tayo. Together, let us pray.
Panginoon, maraming salamat po sa iyong message ngayong umaga. Gyaman ak apo ta iti mensahe muna ti amin apo ket siya iti nagdiswan na. Gyaman ak apo ti palagip mo, lang apo nga iso dati palagip kang ronaan siya apo. Amok nga ado kadagiti na ikasabatat taket banag nga pagkurkurangak matlaeng apo. Ado ti pagkurkurangan miso nga tulungan na kami apo nga sumadag ken kag depende kan katap na ti kasta apo kat sikat ti mangpunno kadagiti kurang at ikaw po ang magkumpuni ng mga sira-sira po sa aming buhay sapagkat naniniwala po kami ay hindi pasakdal hang kami pa nga nananay ket kasapulan mi apo iti divine intervention mo kayo po ang mag-work sa buhay ng bawat isa kung ano man po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin na hindi po namin mabanggit in public. Sasabihin lamang po namin sa inyo at kayo na po ang bahala na tumulong sa amin upang kami ay makausad sa mga ito. Tapno ti kasta apo ket na mas powerful apo kapag kami po ay magre-rely lang po sa inyong pangalan, sa inyong kapangyarihan. Because we know, O Lord, na kayo lamang po ang makakapagpagaling ng lahat ng mga sugat sa aming mga puso at aming mga damdamin. Kayo po ang makakapagliyab ng apoy na nanlalamig po sa aming mga kaibuturan sa puso namin, sa buhay namin. Tulungan na kami nga Lord, O Lord. I-revive na kami, palagipan na kami. Tulungan na kami nga ag-start up ti basic, awan sa balinuhaan nga iti panagbalinlaeng nga faithful iti church attendance mi. Naniniwala kami apo na no da kami ket agbalin nga faithful. Sumaron to apo kat agbalin kamat nga fruitful apo iti biag mi ket makita may parangarang agmanifesto apo ti kinaimbag ken kinapudnom apo ditoy biag mi. Sublime kan ka amin nga panagyaman ken panagdayaw in Jesus name. Amen. Remain standing o tayo po itatayo and let us sing one more song. Amen. Let's sing one song bago po tayo magko-closing prayer. Amen. Let's sing Trust and Obey. On the first stanza now, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Thank you. Inteng ordag dumog ka nagkararag. Let's pray. Apo Diyos nga nailangitan, nagyaman kami apo iti pamalagip man na itat tangabigat, yaman kami Lord ti inusar mo amin sa herom ni Sir nga Ronald, kahit sapay ko mga puta usar ang paiso na effectively iti minister yung Panginoon. Kahit kastamat Lord, tatangabigat iti tumunggal may sa kanyami, agyaman kami apo dagiti bisita, agyaman kami apo iti members ti simbahan nga deto, kahit sapay ko mga puta, adi nga pamalagip apo iti faithful and fruitful about the church attendance. We are praying sapay ko mga puta, magampanan mi ato apo, ket haan kami kumapong agbalin nga late, no di kat nasapa kami to apo. Kaya diyaman kami iti tumunggal may sakit, kastamat apo iti pagsasangwan mi madamdama iti lunch. We are praying apo nga sika iti mang bendisyon, magtedmanan apo iti pig sa kanya mi. Ket kastamat apo iti pinag-travel min to madamdama. We are praying apo iti protection mo, dagiti lugan nga mausar Panginoon, sika iti mang tarabay, ket kastamat apo sabi ko mata adu iti mapanapo nga members iti simbahan nga deto, ket kastamat apo iti bisita nga may encourage nga umuwi apo. Ket yaman kami tatangabigat, ket awanan apo iti sabali nga dayawon mi, no di ket bagim lang apo iti panagdaydayaw mi, ket ato iti kararag mi in Jesus name. Amen.